Hello, what's up guys? Welcome back to Good Vlog Production. I'm here, your boy Plan Motif. Giving you guys another video reaction video. And this time I'm gonna talk about Balakid versus Lanceta. At ito nga pala ay requested ni David Totoy YouTube. Sabi niya, reaction vid request Balakid versus Lanceta quiz plan. So nandito na tayo ngayon. At naiintindihan ko, nalalaman ko agad kung nakapag-react na ako sa reaction sa isang video o hindi, kasi pag na-react ko na siya, automatic yun may like. So, alam ko na, hindi ko pa ito na-react. Kasi minsan kasi parang may mga requests na-react ko na pala. So, guys, kung gusto nyo malaman kung na-react ko na yung mga video na nare-request ninyo, i-search nyo lang tapos tingnan niyo kung may reaction na ako doon. Kasi yung ibang mga nagre-request, din nila alam na na-react ko na pala kasi na-request na yun. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga dito pala nakaantabay, nakaabang, at nagpapasalamat ako sa inyo lahat sa patuloy na pagsuporta. Naglilinis ako ngayon, kauwi ko lang alas 5 na ng madaling araw. At pagkatapos ko mag-work, naglinis ako, pero nakalimutan ko na ang dami na palang request ulit, tapos tambak na naman ako. So gawin ko na ngayon, tapos maglilinis ako ulit. Bakit ko ginagawa? Kasi bukas Friday, katulad ng sinabi ko nung nakaraan, may client tayo this coming Friday, at pera na naman yon, di ba? Dagdag sa natin budget, mabibili ko yung mga gusto ko, makakain ako ng masarap na pagkain. Mahilig kasi ako kumain guys, hindi ko alam pero yun yung hobby ko, kumain ng masarap na pagkain. Pakiramdam ko kasi yun yung pinaka magandang binigay sa atin ng Diyos, yung pagkain. So hindi ko inaabos yung pagkain, pero bagkus yung mga bagay na namimiss ng palit ko, ng dila ko, mga ganun, yung mga masarap na pagkain na parang namiss ko nang kainin to. So parang nabibigyan ako ng chance na makakain ng mga ganun, kasi yung mga pagkain na masarap talaga guys, hindi yun basta-basta na na bibili. Kaya kailangan tayo pinag-iipunan, 'di ba? Ganoon ako, parang 'di ba nung panahon nung nasa Pilipinas pa ako, hindi pa ako masyadong nakakain ng mga bagay na alam kong dito mo lang makakain sa ibang bansa. So parang nagkaroon ako ng chance na parang maging Toriko. Hindi ko lang napanood niyo na yun guys, yung Toriko na anime. Parang meron kasi mga exotic na food na ang sarap talaga. Kumbaga sa tingin ko yun yung pinaka the best na invention ng tao, yung pagkain. Kasi iba yung nabibigay ng pagkain talaga, lalo na pag nakakain mo yung mga bagay na masarap na nakakapag-pleasure sa'yo, na iba yung pakiramdam. Sa akin, yun yung pinaka the best na guys, yung pagkain. Yan. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Ganun pa man, kung bago ka lang sa channel ko, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, i-share yung video natin. Kung hindi niyo naman ma-share, i-like niyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man guys, hindi ko inaatake, paulit-ulit ko sinasabi, hindi ko inaatake yung paborito ninyong artist. Nagdito lang tayo para sa facts, meaning of message. Facts, meaning at message lang. Yun lang, wala nang iba. At ganun pa man, di ako nagbibigay ng opinion o pananaw, kung ano lang tumatakbo sa isip ko. Tapos kayo na lang bahala magsuri kung tama ba yun o hindi, o mali. Ayun. Ganun pa man guys, bago tayo bigay ko lang yung pedigree ko, I'm a music producer in California, I'm an audio engineer, at the same time, I'm a master therapist, I'm an analyst, master practitioner, I'm an applied psychologist. Sa description nandun yung personal na channel ko. Ganun pa man guys, may lalabas ako na bagong kanta, abangan nyo na lang. At maraming salamat guys, let's get to it. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top, at shoutout kay Enigma. Haba na intro ka. Hey! 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 Advance ko na guys, ang tagal sayang oras. Ay, malapit na pala. Ayan na. Yeah, come on! Laptop Zoning 2018, nandito pa rin sa B-side. 5 years ago na pa ito. Pangalan na laban na ng gabi. Flip Top, kung nag-enjoy kayo sa lahat ng mga laban bago na ito, magingay para sa parating na laban din. www.fliptop.com.ph, Fliptop Online Radio, silipin niyan, 3 istasyon. Shoutouts nga pala. Shoutouts kay Justin at kay Dane. Shoutouts sa Napoles Gun. Shoutouts sa lahat ng MC, syempre na bumubuo ng liga. Ito, special battle ang parating. Sa kanan ko, Cavite at QC represent. Magigay para ay Balakid. Balakid at pricing batch 1. Advance akong mag-isip. At sa kaliwa naman, galing Pangolongo pa para sa inyo. Magigay para ay Lanceta.
Lanceta, Juan Tiao, Uber, Delivery, Visionary Cafe, Invictus Prolet. At sa lahat ng pumunta dito, sulitin natin itong isang round na to. Game! Special battle to. Tig isang round lang sila. Tig 5 minuto. Isang round? Ba't ganun? Pinili na ni Lanceta mauna. Ba't isang round lang? Ba't ganun? Pahinga natin. 5 minuto. Lanceta. Game! Wala na ba lalakas yan? Game! Siya si BLKD. Balakid din ang basa sa pangalan na isip, 4 na titik. Psst! Mananahimik ka na tanga hanggang parang napipi, wasak ang litid. Tanggal pa tinig niya halata. Para matanggalan na talaga ng pangalan pagkatinig niya na wala. Tama ako? Ha? Iniisip na nila na walang galang at matanda nga kayo. Sinisisi na nila yung pamantayan niyan, pinipilit at saka sinisingit. Hindi nga nila namamalayan na malaman-laman yan na wala pala talagang pinipili na edad ang kamatayan. Naku po! Ha! Katapat niya ang sunto! Lakas loob, balak kuno, markang bungo! Tatakbo to pag napuno at nabuo! May papatak pa na dugo na pakulungan sa tagal mga lawang pag natuyo! Hatak ng talas! Dakdak saksak pagtagas! Matapal pa kaya Diyos ko yan ay tatapakan! Sa daanang sagyabal at panggulo bawat hakbang! Pagpaslang pangalan niya ang anggulo na harang yan! Pagkabungko walang hadlang! Sa plano ko at yan bang? Hinaharap na kayo ang nagsasabi? Matalas na karit ang dinisenyo ko sa'yo, tamang siya nga ang hinaharap. At ako ang mangyayari. Wala nang balakid pag dinaretso ko na to. Balakid, harang hadlang. Tapos tang amabakod ka pa, bro. Knock! Umakyat na papunta sa'yo. Lumabas ka ng buhayanot, takbuhan takbo. Pag naabutan kayo, nasa lugar ka, oh. Sa bahay ka makakatay na kung saan kakasuhan ako. Kaso walang kaso ang pumatay sa bakuran na to. Walang may kaya tong isupil. Hangad mo akong kalaro na. Karaat sakto sa tagpo ng may nakalaban tong inutel. Kaya katapat mo ngayon nagjapo. At kasalanan mo ito, sir. Ha! Para maalala mo si Tungkel sa pagpapaso sa'yo ng bango. Putang enang yan. Shit, ang ganda ng setup. Habang nung binanggit niya yung idea na yun, nag-click sa akin yung idea kung paano natalo si Balakid kay Tukit. Ang ganda ng setup to ni Lanceta. Package. Siguro kung kaharap ako ni Lanceta, makakaramdam din ako ng intimidation eh. Kasi package na lahat na nandun na sinabi ni Lanceta sa niya, bawat niya, movements niya. Yun na yata rin yung mga, ang daming mga nangyayari sa ginagawa ni Lanceta. Napakaganda ng performance na ginagawa ni Lanceta rito. Mas okay siya rito sa tingin ko. Mas prepared, mas maangas, mas solid, mas theatrical yung dating niya rito. Ang ganda na makakagawa niya dito. Patalim naghari sa amin. Siya ang dinalat hinain. Ninuto ka sa gabo, par. Ramang ipakain sa akin. Sige, ibahin na natin. Kumusta ka na bilang dukha? Hoy, humarap ka. Yay, di lang kutya. Parang ginawa ni Jaworski kahir. Tangina, duduraan pa kita sa mukha. Pure! Kasi di ba sabi niya, ito, Package yung ginagawa dito ni Lanceta. May multis na, hologram. Kompleto na nga, may metaphor pa. Kompleto. Performance-wise, napakaganda ng ginagawa ni Lanceta. Unbelievable. Tangina. Unbelievable. Pakahusay ang putang ina. Nalimaw. may laban ng crime at sedition. Miriam Defensor versus Raisa May Dizon. Yan ang yung mga dala-dala. Panay likha ko to. Likha ko yan. Kayo naman dalang-dala. Panay sumbat. Panay ungkat. Tao naman dalang-dala. Kaya kung saan mabibilig yung mabababaw, ako naman naggagawa. Game! Isa pa, game! Kasi di ba sabi mo, Lanceta, mababaw na saksak ang nagawa ng Lanceta. Sabay, tarak sa kanya ang nagawa ng Lanceta. Kaya ba't hala patawad sa nagawa ng Lanceta, sa nagawa ng Lanceta, sa nagawa ng Lanceta? Saan ba nagkabareha? Bakit? Lord, patawad sa nagawa ng Lanceta, sa nagawa ng Lanceta, sa ginawa ng Lanceta. Ang galing.
Tanga na. Ganda nun. Sabi mo, Lanceta, mababaw na saksak ang nagawa ng Lanceta. Sabay, tarak sa kanya ang nagawa ng Lanceta. Kaya bahala patawad sa nagawa ng Lanceta, sa nagawa ng Lanceta, sa nagawa ng Lanceta. Saan ba nagkabareha? Bakit nahambing? Sa pagkatanya ng pyesa? Dahil ba malalim? Sa pagkatanya ng pyesa? Para saan galing yan ay jawa sa Lanceta. Kaya yari ka sa akin. Okay. Hinayaan na hindi nahiya. Okay. Agawin at nakawin mo. Palaging nababanggit nyo, yan nga din na napansin ko. Tila, para ka nakinig sa isa. Sa dami nang nagsabi, o di na kailangan pa marinig sa iba, sa akin na nanggaling to. Okay. Tinatanghal na tula mo ang ulmasang galing. Yan ay isasampal sa mukha mo na mula sa akin. Sabay, tutok ng baril. Makakapagsumbat ba to? Bang! Tatagos ko sa pader. Tama nga nagmula sa'yo. Kung ito ang pinagbasihan, magpasuri na kayo. Rumito ka. Galing nun, putang na, boom, tama sa pader. Nagmula sa'yo kasi balakid pader. Husay. Ipapanik ka sa may puking ama mo. Lumingos sa pinanggalingan ng diyang kunin niya na to. Muli ko lang ibabalik ka sa may lumikha sa'yo. Kasi intensyon mo makupit ang akin. Pag tinignan, palubog ang refleksyon niya sa tubig malalim. Madilim kaya lunod yan dahil kilalang lubusan siya'y sikat ng tuluyan. Uunahan, bubutasan baw, hindi ka nalulutang. Bakit kilala ka? Pare malit, abatandaan na windaming ginaya siya'y tagpe-tagpe lahat ay gagawin, masisilayan pate-pate ng kanyang harapin, makikita niya siya'y hati-hati. Putang inang yan. Package. Napakahusay ang putang ina na ito ni Lanceta. Package lahat ng ginagawa dito ng ni Lanceta. Tapos may skills pa na hinahatag dito. Binibigay. Pakahusay, putang ina. Parang ayoko siyang matapos magsalita eh. Tang ina, ganda nun. Very theatrical. Parang ayoko siyang matapos, yung round niya. Silayan pate-pate ng kanyang harapin, makikita niya siya'y hati-hati, basag na salamin. Bakit? Yan na ba ang salarin? Pagkat lahat to kriminal, may salang panggagaya, wala diyang orihinal. Bakit sino pa bang MC Bars! dito? Na may Putang inang yan. Bars! Tang ina, ganda ng sinabi ni Lanceta dito, puking ina. wala diyang orihinal. Salang panggagaya, wala diyang orihinal. Bakit? Yan na ba ang salarin? Pagkat lahat to kriminal, Lahat may kriminal. salang panggagaya, wala diyang orihinal. Bakit si... Facts! Putang inang yan. Lahat yan. Lahat ng sinasabi ko palagi, napakatalino ng pag-aagawa ni Lanceta. Kasi lagi kong binabanggit, creativity sparks another creativity. Lahat tayo gumaya. Alam nyo ba na dito pag sinasabing plagiarism, ang hirap nun? It takes years bago mapatunayan na plagiarism. Kasi paano masasabing ginaya yung isang likha? 'Di ba? Kasi hindi yan katulad ng isang libro eh, na pwede mong gayahin yung cover, pwede mong gayahin yung taludtod, kung pwede mong gayahin yung bawat letra, yung spasyo, ilang page, doon talaga, madali yun. Pero sa musika, kailangan mong gayahin yung tunog, yung frequency, kung anong ginamit na drums, anong ginamit na gitara, anong ginamit na nota. Hindi pwedeng magkatunog lang. 'Di ba? Kasi limitado lang yung tunog na meron sa isang piano. Limitado lang yung kayang i-produce na tunog ng isang gitara. Kaya nga't panay tayo ng dagdag ng synthesizer, ng bamboo, kung ano-ano nilalagay natin sa music natin, sa instrumental natin para hindi siya magaya, 'di ba? Pero gagayahin lang para lang sa tono tapos maano ka na kagad, mapa-plagiarize ka na, 'di ba? Kaya napakahirap niyan eh. Pag sinasabi ng iba na, ginaya mo lang si ganito, okay, ginaya mo yung tono, ginaya mo yung kukonting verse, ginaya mo yung kanta, okay, pero yung kanta ba, yung pag-awit ba, boses ba niya yung ginamit mo? Yung boses mo ba habang ginagaya mo yung rap na yon na sinabing ginaya mo, katugma ba ng boses niya? Kasi even though ginaya mo yung kanta na yon, hindi mo kaboses yung tao na yon. Hindi kayo magkaparehas ng tunog. Best example natin, sige si Kuya Drew. 'Di ba maraming nagsasabi na ginaya mo yung yung Find an Ugly Man or something like that, 'di ba? Doon sa USA, merong idea pero hindi naman siya nag-English doon eh. 'Di ba? Hindi ka boses. 'Yun yung sinasabi doon eh. Yung totoong ginaya yung mismong talagang identical. Words by words, hindi lang basta yung tunog.
Alam nyo ba na maraming kanta sa Japan na ginaya ng Pilipino na akala natin pag-aari mismo ng Pilipinas? Hindi. I-search niyo rito sa YouTube. Ang dami. Ang buong akala nila si Kuya Drew lang gumagawa nun. Kaya nga, dito sa channel ko, pag sinasabi, ginaya lang nito ng XB yung ganitong kanta, yung tunog sa Korean, yung ginaya ng XB yung kanta nila ginaya nila sa Korea, sa K-pop, wala akong pakialam. Hindi masama loob ko. Bakit kasi ganun talaga eh? 'Di ba? 'Di ba kailangan natin maghanap ng bagay para ma-inspired tayo, 'di ba? Sa tingin nyo ba meron lang isang tipo ng kotse sa mundong 'to? 'Di ba maraming klase ng kotse? May kotse na Mercedes, may kotse na BMW, may Ferrari, may Bugatti, may McLaren. Ang daming klase ng mga kotse. Pero ano yung pinaggayahan nun? Bakit walang nagre-respond tungkol sa mga na yon, sa patent na yon? Bakit almost pare-pareho saan nang galing yung ideolohiya ng kotse? 'Di ba isang bagay lang yon? At tapos nag-spread at nag-branch out na? Ba't walang nagrereklamo? 'Di ba? Nakita nyo ba na merong sariling kotse ang Pilipinas na sarili natin, mismo na super sports car? Hanapin niyo Aurelio. Hanapin niyo rito Aurelio. Tingnan natin, search natin dito, guys. Aurelio car Philippines. Ayan guys, Aurelio Cars. Super sports ng Pilipinas. Ayan 'Di ba kayo napaproud diyan? Aurelio, guys, i-search ninyo, meron tayo niyan. Yung sinasabi ko sa inyo, guys. Meron tayong sariling pagmamayari natin na talagang inspired sa ibang klase ng Pero walang nagsasabi na, ba't mo ginaya yan? 'Di ba? Wala tayong karapatang gumawa ng sarili natin version? 'Di ba? Marami, yung XB, nanggagaya ng beat, nanggagaya din ng flow. Wala akong sinasabi, hindi ko sila dinidis. Kasi ganun talaga eh. 'Di ba? Creativity sparks another creativity. 'Di ba? May mga tao talaga na nanggaya ng letra, pero dito nga may nanggaya na kahit nga yung si Ed Sheeran, 'di ba nasu siya dahil mayroon daw siyang ginaya na na tono o tunog. Bullshit, man. 'Di ba? Hindi yung tunog lang. Kasi may mga tao kasi na hindi nila matanggap na mayroong mga tao na sumisikat, 'di ba? Dahil sa idea nila. Wala tayong magagawa eh. May idea ka pero hindi ka sumikat sa idea na yun kasi yung idea na inimbento mo hindi talaga nakalaan para sa iyo. Pwede ka lang bigyan ng credits pero meron talaga mga tao na magsasabuhay noon. At kailangan mo dapat maging masaya ka na kahit paano discover ka. Darating yung time, yung purpose mo maaalala. 'Di ba kasi nagtatanong yung mga tao ano bang purpose natin sa buhay? Baka yung purpose mo talaga mag-discover ng ganito para magamit ng iba. 'Di ba? Yung discover mo mamatay dito. Sa parte na to, nahulog ka sa bangin, nahulog ka sa may bulkan, nahulog ka sa may elevator. Bakit? Para maging reminder ka sa mga tao na huwag maging tanga, na mahulog sa bangin, na mahulog sa elevator. 'Di ba? Yun yung purpose mo, maging reminder, maging signal, 'di ba? Yung iba na purpose namatay. Dahil may namatay sila sa gera, sa history nila, merong natututunan yung mga tao sa kasalukuyang ito. Lahat tayo may purpose sa mundong to. Kaya gagamitin yung utak. Bakit ganun? So, ang layo na natin. Sorry kung napunta tayo sa idea na. Pero kasi napaka-importante nun eh. Hindi nyo connect tayo mula sa panggagaya, sa plagiarism, mula sa idea, sa thoughts, papunta sa history. Lahat yung connected. 'Di ba? Kasi merong 7 na gusto kong maunawaan ninyo to at isulat ninyo kung pwede niyo isulat. Merong 7 na napakapangyarihan, hermetic principles. Para na nga siyang batas na pwede magpabago ng buhay ninyo. Gamitin yung mabuti yung utak ninyo. 7 lang yan na isulat ninyo kung may chance kayo. At ito very important ito. At once na na-master ninyo siya, mababago yung buhay ninyo. Yung unang-unang principles ng law ng hermetic, yung tinatawag na mentalism. Yung mentalism, ang ibig sabihin nun, eto ibang usapan to guys kasi napakaganda ng sinabi ni Lanceta. So, mapunta tayo rito. Kahit pa paano, mayroon ako maibigay na at matutunan ninyo na talino, di ba? At ito parte ito ng psychology, So, very important to at minsan lang ako makapagbigay ng ganitong klase ng talino na para sa inyo din. Maisulat ninyo at please isulat ninyo at pag-aralan ninyo. Ang pinakaunang principle yung tinatawag na mentalism. Yung mentalism yung kung ano yung iniisip mo, yun yung pwedeng mangyari sa'yo. Kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, pwede mong makamit.
Kaya nga sinasabi nila, kung may pangarap ka, gawin mo lang. Pag sumikapan mo, mag-focus ka lang sa goal mo, yun mentalism yun. 'Di ba? Yung mentalism na yun, pwede mo rin ibigay sa tao eh. Yung idea mo, pwede mong ibigay sa iba. Nang matutunan nila kung ano yung iniisip mo. 'Di ba? Yun mentalism yun. Pangalawa, correspondence. Ano ba yung correspondence? Na lahat ng bagay sa mundo magkakakonekta. 'Di ba? Yung may connect na tayo. Yung decision ko makakaapekto sa iyo. Yung decision niya makakaapekto sa akin. Hindi man makaapekto sa akin ngayon, makakaapekto sa ibang tao yun. Tapos yung isang tao na yun, makakaapekto sa ibang tao hanggang dumating sa akin yun. Kasi lahat tayo nasa isang string na parang momentum, parang ganun, 'di ba? Lagi niyo isipin yung lahat na ano ba may kanta na we are next in line, 'di ba? Yun yung bagay na yun eh. Pangatlo, yung vibration, guys. Yung vibration, tunog, musika, salita, 'di ba? At frequency nakakaapekto sa ating lahat. 'Di ba? Ang laking bagay nung, guys, vibration, 'di ba? Connection nakakaapekto. 'Di ba? Ang laking bagay nun, guys. Kaya pag naisip ninyo yun, guys, ang laking ano na yun agad, ang laking tawag dito, epekto na kaagad sa atin yun, guys. Tapos meron namang yung tinatawag na ano ano ba yun? So meron tayong mentalism, merong mentalism, merong correspondence, may vibration. Tapos meron naman tinatawag na na rhythm. Tapos yung rhythm naman, yung parang lahat merong tawag ito, merong life cycles. Merong katapusan, may umpisa, may gitna, may dulo, may ending. Lahat ng bagay gumagalaw, may movement, may momentum, may pupuntahan. Yun yung sinasabi doon. Parang sinasabi nga nila, lahat talaga may patutunguhan. Eh di magsikap ka, may patutunguhan ka. Nakikita mo na parang kung ano yung iniisip mo, may patutunguhan yun. 'Di ba? Yun yung pinaka-importante doon eh. Tapos merong tinatawag na cause and effect na kahit anong decision na ginagawa mo sa buhay mo, may epekto yun. 'Di ba? So meron ka ng mentalism, may correspondence ka na, tapos meron ka pang vibration, tapos meron ka pang tinatawag na rhythm, tapos meron ka pang cause and effect. Tapos yung pang-anim na may tinatawag na polarity. Sa polarity naman, yung tinatawag na lahat may opposite, may yin and yang, may taas, may baba, merong kanan, may kaliwa, lagi mong isipin na merong speaker right and left. Lahat merong opposite, 'di ba? Kaya nga tinatawag nila opposite attracts, 'di ba? Magugulat ka na lang, napakatahimik mo pero gusto mo maingay. Kasi parang yung kakulangan mo, doon mo nakukuha, 'di ba? Tapos ang panghuling-huli, meron namang tinatawag na gender. Yung gender, yung balance, 'di ba? May balance lahat ng bagay, 'di ba? Hindi basta-basta na lang ganito, ganyan. Basta may balanse. Tapos pag pinag-combine mo lahat yan at naaral mo at naintindihan mo, makikita mo kung ano yung dapat mong gawin para sa buhay mo. Tuloy natin, guys. Sorry na pahaba ako, guys, ha. Basta isulat nyo lang yung, guys. Intindihin niyo mabuti. Tapos, hopefully, may makuha kayo dyan. So, yung pito na yan, yung tinatawag na mentalism, pwede kayong yumaman, sa totoo lang, kung alam niyo paano gamitin, pero hindi ko na ituturo sa inyo yung, guys. Kayo na ang mag-isip paano niyo mapapayabong sa sarili niyo. Una, mentalism. Pangalawa, yung correspondence. Hanapin nyo lang yun, isulat nyo lang, itype niyo correspondence. Pangatlo, yung tinatawag na vibration. Yung pang-apat, yung rhythm. Pang-lima, yung tinatawag na na cause and effect. Pang-anim, yung polarity, tas yung pang-pito, yung gender. Hanapin nyo lang yung, guys. Sorry tayo, guys. Sorry. Sino ba bang MC dito na may stilong sarili daw? Sagot! Ulol! Yay lilitaw, hindi nyo madaya at sisingaw. Kasi hilaw, hindi nyo magawa aking bitaw. Kahit sigaw, hindi nyo magaya maging ikaw. Maging ikaw, hindi mo nga kaya yung sumbatreba. Inunahan at sinatong nabigla. Blankong papel, nagsimula lang sa sinaboy na tinta. Ikaw yung pader na sinulatan niyang binaboy na kita. Pader ba tong iniidolo? Tamat swak na durugista. Ang karet, masong sinisimbolo para dyan sa komunista. Kasi mahirap ka, di ba? Bars, putang ano. Ngayon, di na... Sa totoo lang, guys, kaya ang taas na nang nakuha kong antas dyan sa pag-aaral namin nung aktivista pa ako, nakapag-arak na ako. Tapos nag-aral kami ng almost yung inaaral namin sa arak, almost kailangan 7 days bago mo siya makuha lahat. Pero parang yung sa style namin parang kinompress nila in 2 days. So in 2 days nag-aral kami buong araw yun, guys, putang inang yan.
inaral namin yung kung saan nanggagaling. Basta ang hirap ipaliwanag guys eh. Hindi nyo maarok eh kasi mahirap i-explain. So nag-aral kami ng tungkol sa Marxism, Leninism, mga ganyan-ganyan. Tapos yung sistema, tapos pinag-aralan namin socialism, mga ganyan-ganyan. Kung bakit ganito, ganyan. So hindi ko pa alam na komunista siya. 'Di ba? So to the point na ang hirap i-explain guys kasi ayoko rin magsalita kasi ayoko namang bastusin yung mga taong nagturo sa akin na kasama ko sa organisasyon, 'di ba? So naintindihan ko yung part nila to the point na parang ayoko nang pasukan yung kasi nung nandito na ako sa profession ko, bigla akong nagkaroon ng different perspective. Yun, yung bagay na yun, guys. Kaya, sa totoo lang, minsan naisip ko, lagi ko sinasabi, di ba, kung naabutan nyo, kung lagi kayo nanonood ng reaction video ko, lagi ko sinasabi, sana lahat nakapag-aral ng psychology. Sana libre lang yan sa high school. Kasi napaka-importante niyan, guys, eh. Makita ninyo na kung paano gumagana yung psyche ng tao. Ultimo yung physical na katawan natin nakaka-apekto sa psyche natin. Eh. Mas mabuti na makontrol mo yung utak mo kaysa makontrol mo lang yung katawan mo. Ikaw dapat mag-control ng utak mo, hindi yung utak mo yung magko-control sa katawan mo. Gets mo? Ang hirap i-explain nun guys eh. Parang doesn't make any sense. Pero kasi once na ang utak mo ang kumontrol sa'yo, kasi meron kasi, ang hirap ma-explain guys eh. Pakinggan nyo lang mabuti guys ha. Dapat yung ikaw ang kukontrol sa utak mo ha. Bigyan ko muna kayo ng chance na i-absorb yung idea na yan. Kailangan, paano mo kontrol yung utak mo? Parang, basta, kailangan matatag yung utak mo. Para kasing, yung utak mo kasi ang daming parang box niyan. Ang daming drawer, ang daming pinanggagalingan. Merong isang parte dyan sa utak mo na kailangan matibay. Pag dumating sa punto na yung utak mo, siya na yung kumontrol sa'yo, patay ka na, talo ka na. Kasi darating yung point na yung utak mo magiging emotional, depressed, may anxiety, yun yung kukontrol sa katawan mo at yun katapusan mo na yun. Tuluyan ka na doon, guys. Kaya naintindihan yung gusto kong sabihin na kailangan ikaw mismo yung kumontrol niyo. Yung pag-aalaga ninyo sa katawan ninyo, even yung physical ninyong kaanyuan, pwedeng mag-control sa isip ninyo eh. Sa nararamdaman ninyo. Kaya minsan pag nagagalit kayo, guys, nakakaramdam kayo ng sama ng loob, tumayo lang kayo. Tapos hawakan ninyo yung bewang ninyo, tapos huminga kayo ng malalim. Tapos kausapin ninyo yung sarili ninyo in third person. Kumbaga, kung ako si Plan, sabihin ko lang sa sarili ko na, si Plan, galit na naman, kailangan mo mag-relax, Plan. Kausapin mo yung sarili mo, kumbisayin mo yung sarili mo na ano. Of course, gagamitin mo yung utak mo, hindi ka magsasalita ng ganun sa publiko. Magbumuka ka talagang tanga. Sabihin, balo ka. Of course, bigyan mo ng sarili mo na pumunta sa quiet na lugar o room o banyo, tapos doon kausapin mo yung sarili mo, kailangan mo ma-relax kasi kailangan mo i-convince yung sarili mo na yung ginagawa niya, kumbaga sa kotse, nag-overheat ka. 'Di ba? Kailangan 'yun, napaka-importante nun, guys. Na kontrolin mo 'yung sarili mo kasi yung physiology mismo, yung physiology mo nakaka-apekto 'yun sa mindset mo, sa utak mo. Very important 'yun. Especially nung nagsiseminar ako sa let's say sa San Francisco o sa downtown LA. Yung mga karamihan ng mga umaattend ng seminar ko, mga lead, mga supervisor, mga manager, kasi kailangan nila 'yun eh. Kailangan nilang magtimpi kasi yung pressure nasa kanila. Leader ka, manager ka, supervisor ka, tas yung mga tauhan mo hindi gumagalaw ng maayos, tatamad-tamad, puro reklamo, yung pressure nasa sayo. Kasi hindi mo alam paano i-approach yun eh. Kasi pag in-approach mo yung mga tauhan mo, parang sila pa yung galit. Sila pa yung mag-aangas, sila pa yung magyayabang, sila pa yung magbibigay ng attitude, masamang behavior na parang inaapi mo sila. Pag hindi nila inaayos yung ginagawa nila, wala kayong produkto. Yung productivity ninyo, zero. Ang sinong masasabon dun? Di ba yung mga supervisor at manager, naisip ba nila yun? Hindi. Kaya binabayaran ng mga manager, ang mga lead, ang mga supervisor para maging ganun ang ugali nila. Maging stricto sila, pagsabihan kayo. Kasi importante yung production eh. 'Di ba? Yung productivity ng mismong kumpanya. 'Di ba? Pupunta kayo doon every single time na pupunta kayo sa trabaho, kailangan ninyong galingan. Kung nagbibigay kayo ng 10 times ng kahusayan sa trabaho ninyo, pagkatapos nyo sa work nyo, magbigay kayo ng 100 times sa sarili ninyo. Yung personal ninyo na goal, dun nyo pagbigyan ng 100%. 10% dito, then 100% sa sarili ninyo. Diba? Ganun lang naman yun eh. O pagod ka na. Yung pagod kalaban mo yung pagod mo, mag-focus ka pa rin doon, 100% pa rin yung ibigay mo doon para sa sarili mo na magpapaunlad sa'yo. Ako, nagbibigay ako palagi ng 100% sa trabaho ko eh. Diba? Para wala silang masabi. Pero pagdating sa karera ko, sa pagiging
reactionist ko ngayon, even though hobby na lang siya, binibigay ko palagi yung 130%. 1,000% palagi. Hindi ako nagkukulang na magre-react ako, hindi ako nagkukulang na bibigyan ko lang kayo ng konting impormasyon. Fuck that, you know? Hindi, bibigyan ko kayo ng impormasyon na para sa inyo talaga. Kasi hindi ako madamot sa impormasyon, kasi kailangan niyo yun. Even though ganito lang kaliit yung oras ko para makausap kayo at makapag-react ako sa inyo, yung impormasyon na ibibigay ko sa inyo importante siksik. 'Di ba? At least kahit pa paano, 'di ba? Kung sakaling ma-record nyo man, masulat nyo man, at least meron kayong pagbabatayan kung anong nararamdaman ninyo. At kung ano yung perception niyo sa buhay, na parang kung sinabi ni Sir Plan, yung manager ko ganito magsalita kasi binabayaran siya para maging ganun yung ugali niya. Kasi kung tatamad-tamad nga naman ako, ano magagawa namin sa kumpanyan to? Yung kumpanyan to babagsak, mawawalan ako ng trabaho. Gets niyo ba yung gusto kong sabihin? Tuloy natin, guys. Nagsusuot ng salamin kasi malinaw na nakikita. Dating aktivista na naging artista, pangalan BLKD, tangina kapitalista. Kaya Ang laking bagay din yun kasi yung pagiging kapitalista, guys, ang pinaka the best. I'm sorry to tell you guys this pero yung pagiging kapitalista yung pinaka the best na form ng governance, ng government. Kasi dito kasi sa pagiging kapitalista, doon mo makikita kung sino talaga yung nag-work hard Nag-work hard talaga. Makikita nyo palakasan dito. Kumbaga, kakainin lang kita pag tatamad-tamad kang business. Di ba? Kung galingan mo, sumabay ka sa amin. Di ba? Kung hindi mo ako masabayan, kakainin ko yung magiging alalay kita. Nasasaktan ka kasi naging alalay kita. Di ba? Nasasaktan ka dahil kinain ko yung business mo. Hindi naman nagsara yung business mo Mas mababa ka lang sa akin. Bakit? Kasi mas nagsipag ako. Di ba? Ang sa socialismo kasi gusto nila, ibibigay na lang sa kanila yung pagkain nila. Di ba? Sa socialismo, pantay-pantay daw ko. No? Wala namang ganun, guys Hindi totoo yun. Unrealistic yun. Tignan nyo yung Cuba. Di ba? Hindi sila naging successful sa buhay nila. Di ba? Yung China, feeling nila successful sila, pero hindi sila successful, guys. Maniwala kayo sa akin. I'm going to be honest with you. Wala kayong pagdating sa politics, guys, pag pinagkumpara hindi nga maghira ng China ang Amerika Bakit depende ang Amerika sa amin? Kasi kami yung number 1 na consumer nila At ibang bansa pa. Ang laki ng mawawala, babagsak yung ekonomiya nila pag biglang naggera sila sa amin. Wala silang mapapala. Tuloy natin. kailangan nasa daanan. Sama-sama bayaran na puta. Itong ibabagsak na pangalan, katapangan sa hangad na lupa. Kung isa ka nga sa kadamay-damay-damay, wasakan ng kuta at umiyak kang walang tahanan, kaya tsak na babahayang luha. Nasa susunod na magsusunod pa itong brand ng FEG. Tsak na sa bugyang sa ibabag. FEG, guys, shoutout nga pala sa Ugat Lahi. Diyan ako member. Ugat Lahi, kami yung gumagawa ng FEG. Kami naglalagay na, nag-create na mga ganyan. Yung ginagawa namin, guys. Tuloy natin. Tuwan ng bukas na LPG! Ako'y Mendiola Massacre! At sa akin ka pumipila! Bimbi Aquino! Kuwang ko ito ay Hacienda Luisita! Putang ina, bars. Shoutout nga pala sa Hacienda Luisita. Pinaglaban din namin yan, guys Kaya nabuo ko yung kantang Butil dahil dyan sa Hacienda Luisita. Yung kantang Butil, guys, nung rally sa mga magsasaka, di naman sa pagyayabang, pero sikat yung banda namin, Gasera. Kasi yung kinanta namin yung Butil, talagang yun, guys Lagi namin pinoperform yun dati. Diba? Kasi nung umpisa kasi, lang ako parang solo artist lang ako as a rapper. Ako yung pinakauna, sinasabi ko nga sa inyo, ako yung number 1 na aktivistang rapper talaga. Walang sumasampa talaga sa malalaking stage ng mga rally, ako lang. Tapos noon, may nakilala kong isang rapper, parang si Glock na yung pangalan niya, Francis. Tapos, ang stage name niya din, Lanceta din. Lanceta yung ginamit niyang pangalan. Tapos nag-perform kami as Mapagpalaya yung pangalan ng grupo namin. Tapos biglang, you know what, may nakilala ako isang napakagaling na gitarista, pangalan niya Atan. Tapos nabuo namin yung bandang Gasera. Siguro kahit i-search ninyo, guys, sa YouTube. Tapos may mga gig sila ngayon sa UP Diliman, sa mga meron silang gig ngayon Shoutout nga pala sa Gasera sa namin, sa kabanda ko si Atan, at saka kay basta sa kapatid niya din. So
sa banda namin sa Gasera, yung kanta na Butil, kinakanta namin yun kasi inalay ko yun sa sa mga magsasaka namin, yung Butil na yun. Kasi yung doon yung sa Hacienda Luisita kasi namasakre sila yung mga magsasaka. Yun. Masyado mahaba yung issue na yun, guys, pero ayoko nang pahabain kasi napapasarap yung kwento ko. Abot tayo ng 1 oras, guys, tapos may mga magagalit na naman. Sabihin kung ano-ano sinasabi ko, may mga sinasabi ako na hindi mga ganun naman, guys. Alam niyo, may mga reklamador dito sa YouTube channel ko na kala mo inuutusan pa ako ng dapat kong gawin. Tuloy natin. Kaya basta gabobano, noon di makaraos o basta gabobano, kung saan nagsimula doon din matatapos to, di nyo tanggap. Ako'y mahangin, saksak mo sa dibdib mo, tong bagong disenyo ng lanseta, tatak nyo sa isip ko! Ang laking bagay ng ginawa ni Lanceta. May mga tumatak siya dun na linya at performance-wise, isa to sa pinakamagandang rounds ni Lanceta. No wonder na hindi niya na kayang i-stretch out yung mga rounds niya. Laging 1 and second round na lang siya. Kasi 'di ba yung mga rounds niya ngayon parang first round, second round, tapos third round parang nagkakalat na siya. Kasi parang pang 1 rounds lang siya talaga na ganda ng pagkakagawa niya. Na-maximize niya doon yung buong niya. Pinaka the best na rounds na nakita ko kay Lanceta. Itong putang makapangyarihan tong na to. 5 years ago and meron lang 2.7 views. Man, dapat na-appreciate siya dito na sobrang ganda na. Putang ang dami kong naibahagi dong sa bagay na yan. Sa sinabi niya. Kasi napakaganda. Tuloy natin. Ingat si Balakid. Shoutout kay Lanceta, ang dami niyang angulo, ang dami niyang poetical na parang poetic justice na parang basta dami nangyari. Bigyan nga ng usok si Lanceta pero hindi bilang hindi masamang usok kundi props na usok. Yan, usok na isang props na usok mula para kay Lanceta. Napakahusay nun. Na-impress ako ng sobra dun sa ginawa ni Lanceta. I'm very impressed. Well-designed, well-structured, well-performed, very theatrical. Ang ganda din ng very intense, apakahusay. Big props kay Lanceta. Dami kong na-share doon. Gusto ko pa sana magkwento kaya lang ayoko nang sayangin yung oras ninyo. Dahil lahaba tayo, 38 minutes na tayo, tapos meron pang Balakid. Tuloy natin, guys. Hoy bata, nasasabi mo lang mahangin ka. Pero yung hangin mo, yabang lang, na hindi na maawat. Ako hangin ko, pangwagayway ng watawat. Pagkat tinig ko amihan, ihip ko habagat. Nagrebat si Balakid. Kaya bata, di ba? Dati kang bata ni Tukel. Na naging bata ni Nico. Doon palang dalawa na panalo ko, ba't ka nandirito? Batang agresibo, mamamatay tao, minamaka lang nung bata ni Cardo. Okay. Pero hindi naman talaga sa taon, sa tapang kinulang yan. Wala sa gulang yan, nasa gulang yan. Kaya, pagka-brutal mo, hindi na mabenta. Napatunayan ng tumitiklop tong Lanceta. Putang ina. Ika'y armas pang away, ako pang gera. Bigla ka na lang hahantusay sa bangketa. Wow. Ay, paano ba to, guys? Ang hirap na ito, guys. Nasisego yung damdamin ko dito kay Lanceta. Gusto ko na yung ginawa ni Lanceta eh. Tangina, pumupunto palagi si Balakid. Nakapunto siya. Tangina yan. Every 2 lines, 3 lines, nakapunto. Tingnan ninyo rito, guys. Pagka-brutal mo, hindi na mabenta. Pagka-brutal mo, diretsa agad. Pagka-brutal mo, di mabenta. Diba? 2-liners lang yun eh. Napatunayan ng tumitiklop tong Lanceta. Napatunayan ng tumitiklop tong Lanceta. Ibig sabihin, hindi ka Lancetang di ganon, di saksak. Balisong ka lang. Tumitiklop. Man.
Ika'y armas pang away, ako pang gera. Bigla ka na lang hahantusay sa bangketa. Bars. Ganda pa ng punchline niya. Natutok sa tuktok ang ponglo bang taktak bungo, tagaktak dugo. Pero hindi tutokhang na nagmamaang-maangan. Paano man lalaban ang walang kalaban-laban? Tokhang bars, putang ano, napapanahon yun. Tang ano, nausukan silang seta. Tang ano yun. Tok, tok, tok. Ay, nako, shit! Tayo na, bari silang seta, guys! Boom! Tuloy natin dun. Sa pool, putang ina yan, on the spot. Boom! Nabaril silang seta. Ano? Masakit ba? Hindi mo kayang tanggapin? Sige, gagawin kong mas patas. Tung bakbakan ng galing. Gagamitin kong sandata, matalinghaga ang dating. Oo, lagseta sa lagseta, saksakan ng talim. Oo, lagseta sa saksaan, talagang nakakasyak. Kahit magblankang utak ko, ang labas mo, sugat-sugat. Kaya paano uobra ang blade mo? Di nga tumalab yung chainsaw. Pinapahirapan mo lang. Putang ina! Bars na naman, puta! Bars! Double meaning pa yun, putang ina. Di na tumalab yung chainsaw. Yung chainsaw na ginamit, double entendres, chainsaw pa na ginamit na, yung chainsaw, mismong, yung pang tibag ng ano, ng kahoy. Tapos yung chainsaw na ordinary na, yung imaginary chainsaw ni ano, yung chainsaw, yung ginagamit pang putol ng kahoy, 'di ba? Pero yung chainsaw, dinefine niya rin 'yon bilang isang tao, noun. Sino ba gumagamit ng chainsaw? Papunta doon sa definition kanino? Kay Tipsy D. Putang ina, hindi nga tumalab yung chainsaw. Sino may gamit ng chainsaw? Si Tipsy D. Putang ina, napakatalino nun. Napalo dun sila. Napalo dun sila sila. Putang ina. Wow! Paano uobra yung blade mo? Di nga tumalab yung chainsaw. Pinapahirapan mo lang sarili mo, dukhang pabor sa train law. Paano gagalos ang Tang ina, napakahusay, man. Bawat tira ni Balakid, diretso eh. Hindi na mahaba yung setup niya. 2 lines, 3 lines lang. Pasok agad. seta kay Rick Von Doom hanggang bantalang mga pasabog nitong si Kim Jong-un. Okay? Ako'y mula sa hinaharap na battle rap ng 30-30. Kaya malinaw pa sa 2020 ang lagay mo ay 50-50. Mabangis kang talaga, kaso hanggang rap lang pala. Kala ko batang may K, batak lang pala. Batang may K. Pwede natin gamitin yung K bilang kagalingan, kahusayan, you know, kabilib-bilib, yung pala, batak ka lang pala. Kinabit niya na lang yung K. Tamang trick na obsess sa laro ng pantig. Ang dami mo kang multi, dami mong wordplay. Wala ka namang gig. Panay sagad sa lalim lang ang kanyang bawat bayohoy. Si Invictus na lang ang nakakaintindi sa'yo. Putang ina niyan. Gago to si Balakid. Tarantado si Balakid. Napresya na to sila. O tunay kang malakas, pero lumalabas na mahina. Kasi aanyin ko ang malalim kung hindi naman mabisa. Bars, okay. Ako'y Balakid na simbolo ng dedikasyon mo. Pagkat ang tunay na balakid ay ang limitasyon mo. Ang aking adhikain, ebolusyon ay ito pa rin. Kaya ang matalo mo ko ay tagumpay ko pa rin. Diba?
Ang ganda ng pinakita ni Balakid doon, even though mahina na yung ending niya. Sa tingin ko, kung pag-uusapan natin ay content, mas maraming nasabing content na maayos at anggulo si Lanceta. Big props doon, you know. Pero kung usapang direktang pag-atake at punchlines talaga, marami si Balakid. So kung titingnan natin yung content sa dami ng performance, kagiliw-giliw na idea, ideolohiya, tapos maraming mga theatrical moves, tapos maraming mga wordplay, holorhymes, kung ano-ano pang mga package kumbaga. Hindi na natin pwedeng tanggalin yung kay Lanceta, package na siya. Sabihin na natin package, nandun na lahat. Pwede natin ipanalo si Lanceta. Pero hindi rin natin pwedeng i-disregard yung mga punches na ginawa ni Balakid kasi talagang dumidirekta talaga yun kay Lanceta. 2 lines, 3 lines, 4 lines, walang tapon. So kung bibigyan nyo ako ng pagkakataon na mag-isip at timbangin yung mga bagay na yun, kung overall performance ng walang kalaban si Lanceta yung pipiliin ko. Kasi yung pinaka-the best na performance ni Lanceta, dinefine niya yung pagiging isang battle MC na mahusay talaga when it comes kung paano gamitin lahat ng factors ng parang masterclass na pinakita ko paano gamitin yung holorhyme, yung wordplay, yung double entendre, yung bawat multis, tapos maraming idea, merong expression, very theatrics, may sigaw, aggressive, package, di ba? Pero yung ba yung dapat nating tingnan o titignan natin na paano ba umatake ng diretso, di ba? Na wala nang paligoy-ligoy, eto sa'yo to. 'Di ba? Yung buong rounds naka-dedicate sa'yo. 'Di ba? Wala nang kung saan pupunta na ganito, na parang kukuha ka lang ng konting part ng pagkatao, tapos palalakihin mo, gagamitan mo na. Hindi, ito diretsa. Saan tayo pupunta? So kung papipiliin nyo ako, pwede akong pumunta doon kay Lanceta sa linis ng performance niya bilang isang battle MC. Pero kung sino yung maraming atake na binigay, pupunta ako kay Balakid. Kasi sa tingin ko, mas effective yung atake na ginawa niya. Kasi dumating sa point na meron lang akong pwedeng i-explain kay Lanceta kasi yun yung pwede natin pag-usapan. Pero hindi siya punches. Kasi pwede lang siyang ibulatlat tas explain sa inyo yung bagay na sinasabi niya. 'Di ba? Pero dahil sa linis ng pagkaagawa niya, hindi tayo pwedeng magsabi na ang lakas no tumama talaga kay Balakid. Kumbaga meron lang siya mga sinasabi ng mga idea na very nakaka-impress. Pero hindi parang ang lakas no na tumama kay Balakid talaga. Kumbaga marami siyang binigay na disenyo, inspirasyon, mga lathalaan, mga salita na parang pwede nating suriin. Pero at the same time, pag tinignan niyo kay Balakid, direct siyang inaatake si Lanceta. So kung papipiliin ako sa dalawa, pwedeng manalo si Lanceta, pero dun pa rin ako kay Balakid kasi diretso niyang inatake si Lanceta. 2 to 3 lines. Makikita niyo naman na mas diretso yun. Wala nang masyadong sinayang na mga words. Hindi na masyadong marami pang pasakali, maraming palamuti, direkta siya. Pero kung ako kung ako na kay Balakid ako, makakaramdam ako ng intimidation, napakaramdam ko, sa sarili ko siguro, panalo pa si Lanceta eh. At sa tingin ko, yun din yung mararamdaman ng mga tao na parang panalo si Lanceta. Pero kung bilang isang tao talaga na pag sinuri mo yung dalawang battle MC na nagtapat, makikita ko na ang daming binigay ni idea ni Lanceta, pero hindi para atakihin si Balakid. Merong pag-atake, pero more on parang pagsuri siya eh. Kung ano ba yung sinasabi niya tungkol kay Balakid, pagsuri. Yung sinabi niya kay Balakid, pwede pang masuri yun. Tapos magkaroon pa ng idea, tapos mapalaki pa at mapalawak pa yung sinasabi niya. Pero kay Balakid, diretsang atake talaga kay Lanceta na wala na akong masabi kundi sapul si Lanceta. Yun lang masasabi ko. So sa bagay na yun, pag tinimbang ko, pwede kay Balakid. Pero hindi ko sinasabing hindi pwede manalo si Lanceta. Ang laki din. Kasi katulad ko, tumitingin talaga ako kung paano ko nakikita yung laban. So kung piliin ng mga judges si Lanceta, talo pa rin tayo doon. Kasi meron silang pwedeng pagbasihan eh. At sa tingin ko, yung sinasabi ko, pwede lang pagbasihan yun. Pero yung sa akin, of course, kay Balakid ako pumunta. Kasi tingin ko, mas diretso siya. Pero hindi natin masisisi kung mapanalo nila si Lanceta. So sa tingin ko, pwedeng panalo si Lanceta, pero ito tumatakbo lang sa isip ko Sa tingin ko, panalo talaga si Balakid. Pero kung sa laban, sa tingin ko, pag nandyan sa harap siguro,
pwede manalo si Lanceta. Tuloy natin. Flip top zoning 2008. Kinakabahan ako sa inyo, yung pinaka-the best na laban na nakita. Putang ina, 1 round lang yun, ha. Shit. 18, Balakid versus Lanceta. Magiging Isbambes para sa Arla Pareho. Grabe yung laban na yun. Ang boto ng Hurado, 4-1 para kay Balakid. Panalo daw si Balakid. Kahit siya nagulat, eh, kasi ang laking bagay ng ginawa ni Lanceta. Tuloy nga natin ang sasabihin ng mga judges. Balakid na pricing batch 1. Ako, tapat ako sa kulturang to, sa art form na to. Para sa akin, panalo sa Lanceta. Pero salamat na rin. Hindi niya pwedeng sabihin yun. Balakid, last mo na yan. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Irespeto mo yung mga judges. Kung nanalo ka, meron silang nakita na hindi natin nakikita. And at the same time, katulad ko, di ba, meron ako nakita na sa tingin ko na pumabor sa'yo. Hindi mo na hawak yun eh. Yung resulta ng laban, hindi mo na hawak yan. Huwag kayong maging balimbing. Tandaan nyo, pag natalo kayo, tanggapin nyo na kagad. Hindi nakakababa ng pagkatao yung matalo kayo, guys eh. Hindi nakakababa ng pagkatao yun. Basta ang pinaka-the best na pwede nyong gawin, guys, kahit matalo kayo, galingan ninyo sa performance ninyo. Pag maganda yung performance ninyo, ang hirap hanapan ng pagkatalo eh. Kasi ang ganda ng performance, di ba? Doon tingnan ninyo yung laban ni Six Threat at saka ni Kiram. Di ba? Even though natalo si Kiram, ang ganda ng performance niya, hindi siya nagpabaya. So, para sa akin, okay yung ganong klase ng behavior. Huwag kayong maging pabaya sa laban ninyo. Para sa akin, okay yun. Tuloy natin. Salamat sa punta dito. Uber, delivery, Visionary Cafe. Napakahusay ng ginawa ni Lanceta eh. Doon, umaba tayo kay Lanceta kasi ang dami niya mga sinabi na maganda mga punto. Na idea na, pwede ko pang i-share kasi maraming pinaghuhugutan yun eh. Tapos facts din yun. Tuloy natin. Yo, ako nga lang pala yung bumoto kay Lanceta. Feeling ko na i-perform niya lahat yung dapat nilang paghandaan parehas. Mas maganda yung pag-rap niya mismo para sa akin. Yeah, sa Kaya boto ko kay Lanceta. May mga times lang talaga na stagnant. Even though maraming sinasabi si Lanceta, parang palamuti na lang siya kasi. Kumbaga, pampahaba lang siya. Di na unnecessary. Pero, ang ganda, sa sobrang ganda kasi ng performance niya at character niya doon nilagay niya sa stage. Nakadala talaga yun guys eh. So, napakahusay ng pagkaagawa ni Lanceta doon. At nadala niya ng maayos yung style na para sa kanya. Big props doon para kay Lanceta. Yo, Smaglas. Binoto ko si Allen pero shoutout kay Lanceta. Na-perfect niya. Sobrang linis ng performance niya. Pero para sa akin, yung... Tama yung sinabi ni Smaglas na perfect niya yung performance niya. Sobrang linis nun. ginawa ni Allen, kahit medyo nabitin siya sa huli, hindi niya, medyo nagkaroon ng delay kaya hindi mas lalong umano yung pang-last na panghuli niyang linya. Pero sa maiksing time na yun, para sa akin na mas marami siyang technique na nagamit. Para sa akin, hinanap ko yung balance. Mas nabalanse niya yung jokes, yung bars. Tapos yung Lanceta naman, siguro parang binalik niya yung dating Lanceta. Nakaraan, ng mga huling battle niya, nakita ko parang nag-iba yung style niya, mas naging klaro. Ngayon, parang binalik niya yung dati na bar after bar. Okay naman, kaso sa akin, hinanap ko lang yung balance. Nakita ko yung kay Balaki sa linaw ng delivery. Yun, sobrang lupet. Yung maganda rin yung sinabi ni Smaglas dun eh, yung linaw ng delivery kung saan mo ma-define yung pinaka-punchline mo eh. Kasi minsan, even though maganda yung sinasabi mo, pag hindi mo na-define yung structure kung saan ba talaga yung setup, saan lang ba talaga yung punchline. Pag hindi mo yan na-deliver ng maayos, naguguluhan yung tao kung saan na ba yung punchline. Diba? Yun yun eh. Tuloy natin. Shoutout pa rin kay Lanceta. Lupet, ang ina. Abra, LDP, hirap i-judge itong battle na to kasi base sa oras, lumagpas daw si Lanceta ng mga 6 minutes tapos kulang ng Putang na 6 minutes. Performance na nga kasi yun. sa Balakid mga 4 minutes 30 seconds. At tapos para sa akin na banat ni Lanceta lahat ng kailangan niya ibanat at malinis yung performance niya. Tapos kay Balakid naman, maganda rin at sunod-sunod yung mga punchlines pero parang hindi niya nabanat lahat. Kaya sobrang hirap i-judge. Para sa akin, gahibla, hindi, joke lang.
nahirap talaga siya i-judge, pero bibigay ko yung boto ko kay Balakid. In terms of points, pagdating sa performance at linis, syempre, ang ganda ng delivery at saka ng mga rhymes ni Lanceta. Pero para sa akin, yung points ng mga punches, mas maraming naipon si Balakid. Kada dos niya, nakaka-punchline siya ng Yung malakas. sinasabi ko yun, every 2 lines niya, may punches kagad eh. Makita mo kagad yung difference eh. Tuloy natin. Para sa akin, option. Mas define yun. Yung mga tumatak din sa akin na punchline ni Lanceta, yung mga hinaharap, tapos ako ang mangyayari, at ako ang iyari ka sa akin, parang malakas siya parehas, pero parang galing sa isang angulo. Pero, hindi ibig sabihin hindi malakas yung buong round niya. Malakas yung buong round niya at disiplinado bilang MC. Pero in terms of points, punchlines, mas maraming punches na tumatak sa akin at mas malakas, bibigay ko kay Balakid kahit kulang yung time niya. Salamat. Okay? Yun, Tipsy D, workaholic. At ikaw lang yung mag-judge dito, kaya nagtatago ako kaso tinawag ako ni Enigma. Tawag dito, hindi ko alam kung kulang yung lines ni Allen, ni Balakid. Kung ano, kasi kapos siya sa time limit sa 5 minutes. Pero 38 seconds lang daw yung kulang niya. Pero si Lanceta naman, lagpas daw ng 30 seconds sa time limit. So parang tie na lang sila doon kasi pareha silang may fault. Pero sa dami ng punches, sa punchline, sa mga linyang magaganda, maririnig nyo naman, busog na busog tayo pareha sa kanilang dalawa. Kaso, dito na lang natin titignan eh, sa dami ng kumbaga, para sa akin nanalo si Balakid sa dami ng sangkap. Tawag dito, ang kasama, kay Lanceta kasi parang, although maganda, kaso, di ba, kung mapapansin nyo, isang tunog lang siya, pero yung kay Balakid, sobrang dami. Ang ganda ng sinabi dito ni Tipsy D kasi yung pagkakasabi niya rito na-define ni Balakid mismo yung linya niya, yung dapat niyang sabihin. Hindi lang basta words by words, pero bawat words may karakter. Bawat pagbanggit niya ng mga linya may karakter 'yon, 'di ba? Yung putok, parang may karakter yung bawat words na yun. Hindi lang basta yung parang nagpe-perform ka lang na very theatrics, hindi. Bawat individual na words may karakter. Napakaganda ng sinabi doon ni ano. Ano ko ba-explain sa madaling paraan? Kunyari, saging, Yan sabi niya, 'di ba? Di niya ma-explain pero yun ine-explain ko na kung bakit. gatas, yelo, di ba masarap na yun, sobrang sarap, mabubusog ka na. Pero yung kay Balakid, kompleto, kumbaga sa kanya, halo-halo. So yun. Ewan ko kung nag-gets niya, pero yun yung para sa akin, kaya Balakid. Inano ko lang yung sinabi ko lang. Guys, imposible talaga na matalo kasi nandyan si Flick G. Nakalaban ni Tipsy D yan eh. Tapos si Tipsy D naman nakalaban si Balakid. So alam nila kung ano yung disenyo. Binoto ko si Balakid. Sa totoo lang, pareha silang pwedeng manalo doon sa laban na yun. Nangyari kasi, merong technicality. Si Lanceta, sumobra ng 1 minute. Si Balakid, nagkulang siya ng 30 seconds. Tapos meron pa siyang parang slip-ups. So pareha silang may minus points sa akin. So kung pareha silang may minus points, parehas cancel out. Labanan na lang ng content. Mas pinili ko si Balakid kasi mas naiintindihan, mas malinis. Although naiintindihan din kay Lanceta, pero iba yung linis na pinakita ni Balakid kaysa kay Lanceta. So, doon pa lang, doon sa 4 minutes and 30 seconds. Pero siguro yung sinasabi rito ni Flick G, yung linis ng punchline. Kasi mas define as mas maririnig ninyo yung punchline. Even though may punchline si Lanceta, hindi lang ganun kalinaw tingnan. Diba? Kasi yung pagkaka-perform ni Lanceta, yung sinasabi nga ni Tipsy na parang plain lang, isang tunog lang. Pero dahil kay Balakid, maganda yung cadence niya. Yung level at intensity, mas malinaw yung tingnan para kay ano. Na binigay kay Balakid, doon pa lang busog na. Walang palabok, bira agad, 4 minutes, 30 seconds. So
sobrang Isang facts din yun ang sinabi doon ni Flick. Yung sinasabi ko palagi, 2 lines, bira na kagad, tumatama na kagad. Siksik siya tuloy. daming nabitawan, sobrang daming punch na nagawa kaysa dun sa 6 minutes na ano. So, dun lumamang si Balakid, kaya Balakid mo to. Big props on guys sa laban na to. Bibigyan ko to ng 10 kasi ito yung mga talagang mga laban na talagang siksikan talaga. Marami tayong kapupulutan ng aral. Actually, masterclass siya eh. Parang yung pagsasalubong nito, parang naging masterclass siya para sa lahat ng mga artist. Including me, para may matutunan tayo kahit papaano. Pero, syempre, di ba, hindi naman lingid sa kaalaman natin na may mga artist din talaga na parang 'di ba? May sariling estilo. Ganun pa man ako, bilang ako open ako palagi, nakikinig ako at sa tingin ko isa to sa pinaka the best na laban na napanood ko sa Flip Top. Pero niya bihira lang ako magbigay ng 10 pero ito binigyan ko siya ng 10 kasi napakahusay ng pag-aagawa. Masterclass siya. At ang dami kong naibigay at natutunan din dito. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe kung nagustuhan niyo yung reaction na yun guys. Mag-comment lang kayo, i-share ninyo guys, tapos i-like ninyo, tapos mag-comment kayo na nararamdaman ninyo. Ganun pa man guys, galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sabihin ninyo sa pamilya, mga kaibigan, yung mga tao na gusto nyo, atigis lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala na good po, ingat kayo lahat yun. Peace out.